uncertainties and surprises. If God is your guide, every step you take is towards achieving your dreams and nothing seems impossible. Yes, have faith and believe that you can achieve the life that you wanted, the life that you prayed for. Be motivated, be courageous, and shine like a gem that resonates to every person you meet. It's really a great blessing na nakilala at sumugal ako sa I Am Worldwide Business. Dahil dito, nagbago ang takbo ng buhay ko. I am a former teacher who believes that everybody can have a better life, ano man ang katayuan nito sa buhay. I used to be a commuter, and because of this business opportunity, I finally got my first brand new car na akala ko sa brochures ko lang mahahawakan. I am so grateful sa mga taong tumulong sa akin at nag-guide sa akin sa business na to. To my GEMS family, congratulations to us, para to sa inyo. Marami pa tayong aabangan. This is just the beginning of something bigger. Kaya patuloy lang tayo. So come on and put your hands up. We're gonna bring the house down. No one could ever stop us. We're gonna set it off right now. Come on, put your hands up. I am Christine Meriger Ruiz. I am Motivator GEMS founder. I am courageous. I am Jaguar, and I am worldwide. Put your hands up. Let us all welcome Mentor Christine Joy Ruiz. Amazing morning, Mentor Christine. Hello, amazing morning everyone. Grabe naman, ang dami naman. Nakakahiya. Ang daming participants ng Team Titans, no? Medyo kinabahan ako. Lalo na yung kaharap ko, isang diamond. Hello po, Mentor Aryan. Isa sa lodi ko talaga na mentor, sabi ni Mentor Janet sa akin. Makwento ko lang, no? Thank you so much pala sa ating host. Di ba may post si Mentor May na yung pictures ng core niya? Sabi ni Mentor Janet sa akin, o Mentor Tin, mamili ka na kung sino yung susundan mo. Hindi ko lang na-screenshot siya, pero sabi ko talaga, si Mentor Aryan sa akin, mens. Totoo yan. Kaya naman ay nung inimbitahan ako ni Mentor Aryan, parang hindi ko ma-explain. Alam mo yung idol mo tapos in-invite ka, parang hindi ka makapaniwala. Sabi ko, ha, men, sakita mo pala ako. Akala ko invisible lang ako sa mga tao kasi of course hindi ako sanay na makihalubilo sa ibang tao. Dito lang talaga ako sa IAM natuto. Natutong makisalamuha, natutong makisama, natutong matutong kumausap ng tao. In short, introvert ako na tao. Bahay, trabaho. Ganun lang talaga yung routine ko dati. So hello po sa ating 163 participants. Grabe naman. Right? So, excited po ba kayo na makarinig ngayong gabi ng journey and of course some tips naman kung ano yung ginawa namin sa team namin. Kasi kahit paano, no, baka makatulong din sa inyo. Right? Lalong-lalo na sa mga nasa province, nagtatrabaho dati, I'm sure makaka-relate kayo sa akin. Right? So, magpapakilala muna po ako sa inyo. Bago ko i-share yung ating screen, pwede ko bang malaman kung sino dito yung mga part-timers? Pwede bang mag-type ng 1? Yung mga part-timers. Ma-OFW ka man or nasa Pinas ka man, part-timer pa rin yun. No? Pero iba talaga kapag teachers, halos tumira na lang kami sa school eh. Sino dito yung teacher? Sino dito yung na-experience makapagturo? Paki-type nga ng 3. Kasi sabi ko talaga, bakit ko pinasukan itong profesyon na to? Akala ko dati, sabi kasi ng lola ko dati, kapag mag-aral ka na mabuti,
Kasi kapag makapagtapos ka sa mag-aaral, magiging guminhawa yung buhay mo. Sabi ko sa lola ko talaga, pagka-employed ko, no, 1 year pa lang ako sa trabaho, sabi ko, la, akala ko ba maguginhawa yung buhay ko? Bakit sobrang stress ko ngayon? Daming trabaho, kulang na lang, matulog na lang ako sa school, dahil maraming activities, umuwi ka na minsan ng 2 a.m. tapos kailangan na namang pumasok ng 6 a.m. Alam mo yung gano'n, yung buhay mo nakakapagod. Sabi ko, wala ba akong pwedeng gawin dito para naman ay alam mo yun, guminhawa yung buhay ko, yung ayaw ko magtrabaho. And akala ko dati wala nang pag-asa. Akala ko lang talaga. Pero meron pala. Meron. Okay? So, I am the founder of Team Courageous Gem. Under po ako ng Team Fierce, Team Jaguar, Team Courageous, Team Motivator. And nag-start po ako sa business bago ako napasok sa I Am Worldwide. Nagtuturo ako ng 2 years sa private school and 7 years naman sa public. So single pa rin, no? Kaya marami nagtataka. Bakit daw ako nag-resign? Hindi pa ba daw enough? Yung sahod ko as a teacher, is single pa naman din. Akala lang nila yun. Single lang ako sa status. Pero yung bulsa ko, yung pangangailangan ko, pang couple, pang asawa, pang family, pang malakihang family. 'Di ba? So, iba-iba naman tayo ng situation, iba-iba naman tayo ng hugot ng buhay. Pero kapag kasi nakikinig tayo sa sinasabi ng tao sa paligid natin, nako naman, walang mangyayari sa atin. Kaya sabi ko, maging bingi ako. Mabuti na lang introvert ako, hindi ako sanay sa tao. Kasi hindi mahirap sa akin na hindi talaga makikinig sa mga taong wala namang kinalaman sa, ano mo yun, sa ginagawa ko. So, hindi ako sanay sa tao, kaya okay lang okay lang, hindi, wala ko pakialam kung ano sabihin ninyo. Ganon yung mindset ko dati. Kaya din siguro, madali kong na-embrace yung pagiging networker ko. Isa din siguro yan sa dahilan. Kaya, hindi po negative or weakness ang pagiging introvert at pagiging mahiyain. Meron din siyang magandang naidulot sa akin, no? And yan po ako dati habang nagpa-part-time sa I Am Worldwide. Tingnan niyo naman yung mukha ko, parang may anak na 10. Sobrang haggard. Sobrang haggard dahil ang trabaho ko dati, aside sa nagtuturo, nagsusort ng modules, nagbubuhat ng mga modules from library to fourth floor. Di siya madali. And kaya ako nakilala si I Am Worldwide, it's because of the barley. As a matter of fact, no, hindi po ako talaga believer ng networking industry. Kumbaga, negative. Ako yung isa sa mga negative sa ganitong klaseng business. Gawa nga siguro, wala akong masyadong alam at ginudge ko lang ba na sabi nila, oh, ito yung pyramid, scam, ganun-ganun. Sabi ko, scam pala yan. Yung nauna lang yung kikita, alam mo yung ganun. Yun yung palagi kong naririnig sa ibang tao. Sa akin naman, dahil mahihain ako, alam mo yung ayaw ko mag-approach ng tao, kaya sabi ko, ay, hindi para yan sa akin kasi nahiya ako mag-approach sa mga tao eh. Nakakahiya naman din talaga, no, kapag hindi ka sanay. Pero, lalo-lalo na yung mga family relatives ko, gano'n, ano sila, nasa networking company sila. Nasa ibang kumpanya nga lang, no? M Global. M Global. Matagal na nila akong nililigawan since college pa talaga. Hindi talaga ako nag-join. Hindi talaga ako nag-join kasi yung sabi ko, bakit ako mag-join sa ganyang klaseng business? Eh, hindi nga tumalab sa akin yung pinainom mo sa akin, ate. Sabi ko, ilang beses ko na yung ininom, hindi nga tumalab sa akin. Bakit ako mag-join dyan? Para akong scammer, no? Na mag-ano lang, magbenta lang, tapos hindi ko man ako gumagamit. So, ayaw ko ng ganun. Kaya, nung nagkasakit ako, barley yung unang inoffer sa akin ng best friend ko. Nung una, skeptical ako. Short kwento lang to, no? Yung best friend ko is, yung boyfriend niya, member ng I Am Worldwide. Dati pa, 2017, 2018 yata. Ini-invite yung best friend ko. Kami yung dalawang magkasama. Siya lang talaga yung kaibigan ko. Siya lang yung kaibigan ko. Sabi niya sa akin, sumama ka sa akin. Sabi ko, ayoko nga. Ayoko na mga power-power na yan. Ayoko kasi
ano lang yan, yung mga scammer, yung, alam mo yung ganun ako ka-basher talaga. Tapos sabi niya sa akin, bahala ka sa buhay mo. Eh, nung naging okay yung health niya dahil sa Bardi, doon ako nag-start. Yun yung turning point ko na, sige, pakinggan kita. Kasi baka i-try ko din yung product. Baka okay siya sa akin. Kaya doon nagsimula. Sa isang box lang, naging normal yung menstruation ko. Dati po bleeding ako 25 days. One pack of napkin in a day yung mauubos ko pang night pa yan. 25 days. From first year high school hanggang sa naging teacher ako. So since hindi naman afford ng grandparents ko, kasi nakatira ako sa grandparents ko dati, nahiwalay po ako, elementary pa lang, nag-working na ako sa mga auntie, alam mo yung palipat-lipat na bahay para makaaral, makakain, ganun. Ganun yung buhay ko dati. Kaya grabe din yung pagiging seryoso ko sa pagtatrabaho. Kasi nga, hindi madali. Hindi madali yung kailangan mo talagang kumayod, bata pa lang, nagtatrabaho ka na para makakain. Tapos, wala naman ako magulang kasi magulang ko, separated kami for how many years? Like, nag-I-am lang ako, tsaka ko pa lang sila talaga nakita na nakasama lahat. Alam mo yung ganun, kaya napakaganda, napaka blessing sa akin. Sobrang blessing sa akin ang I Am Worldwide sa buhay ko, hindi lang sa buhay ko, pati sa buhay ng family namin. Kasi tsaka lang nila ako na kasama nung kumita na ako sa I Am Worldwide. Right? So nagsimula ako last 2018 as a user, pero hindi ko po siya win-workout talaga. Like, hindi ko siya tinarbaho, ano lang, attend lang, tapos alam mo yung dulo lili, ako yung tao na ganun dati, yung nag-attend, tapos hinawala, tapos balik ulit, sabi ni mentor, ano ba talagang gusto mo? Sabi ni mentor sa akin, kasi dominante din yun eh, ano ba talagang gusto mo? Sabi ko, sige mens, mag-attend ako mens. Sabi ko, ano ba, hindi ka na namin papansinin kung ganyan ka palagi. Kaya sabi ko, sige mens, this time, 2021, July, nag-decide talaga ako na, sige, try kong aralin at try ko siyang gawing business. Kaya, um, yan yung time na yan na kinausap ako with Mentor Janet and Mentor Rio for the last time. Ano ba talaga gusto mo? Kasi nag-attrition talaga dati yung Team Courageous. And then, walang natira. Alam niyo naman siguro yung story ng Team Courageous, di ba? Walang natira. Tapos, sa lahat ng batch ko, ako lang yung bumalik. Ako lang yung naglakas ng loob talaga. Kasi bago talaga ako naglakas loob na bumalik sa IAM, ang sobrang daming nangyari sa buhay ko. Kumbaga marami akong pinagpipilian kasi nandoon na yung na-scam na ako, ang dami ko alam mo yung nasa point ako ng buhay ko, na darkest moment talaga, na hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. Yung malapit ka na talaga magbigti. Yun talaga yung point ko dati. Kung wala siguro ako Panginoon, matagal na. Tagal na. So, dami kong nabaon ako sa utang. Alam mo yung ganon. Tapos wala naman akong kaibigan. Isa lang yung kaibigan ko na wala pa. Kasi yung angel mentor ko yun eh. Isa yun sa nawala eh. Kaya wala na din, di ba? So, sabi ng auntie ko, mamili ka kung anong gusto mo. Magtrabaho ka dito sa abroad or mag-aral ka ng masteral or magnegosyo ka na lang. Sabi ko, kapag mag-aaral ako ng masteral, sabi ko, mga kaklase ko kasi sa bangko para mag-loan, mga supervisor, mga principal. Sabi ko, bakit ko pa ipupursiging maging principal or maging supervisor? Eh, nakikita ko na kung ano yung future ko. Ayaw ko ng ganyan. Classmate ko sila sa bangko, nangungutang. So, kapagod naman ng ganong buhay. Mataas nga yung posisyon mo, may posisyon ka nga. Tinitingala ka nga ng ibang tao, pero hindi naman nila alam kung ano talagang totoong buhay mo. Yung wala ka palang, mapuputulan ka na pala ng kuryente kasi hindi ka nakabayad. Ayaw ko ng gano'n na pretentious lang ba na buhay. Tapos, aside from that, sabi ng auntie, kasi mag-abroad ka na lang dito. Kapag mag-abroad ako, kailangan ko mangutang for placement. No, hindi talaga madali din mag-abroad, no? Kailangan mo mangutang for placement. And then, inisip ko, kapag mangutang ako, pang placement, magtrabaho ako doon, adjustment period pa, meron pang kailangan pa mag-adjust, i-adapt yung kultura nila, yung sistema nila doon. Sabi ko, parang tatagalan ako ng 1 year. Ilang taon na ba ako? Sige, hulaan ninyo kung ilang taon na ako. Kasi sobrang nababahalan ako sa edad ko. Umabot 30 years old ako nung time na yan na nagko-contemplate talaga ako anong gagawin ko sa buhay.
Imagine, sobrang late na, no? Kaya kung ikaw nagsimula ka dito sa I Am Worldwide na batang-bata pa, ay nako naman, you are so blessed. Kasi ako, 30 years old lang talaga akong nakapag-decide na gawin si I Am. 30 years old, 30 years old pa lang ako, tsaka ko pa alam ko anong gusto kong mangyari sa buhay. Imagine! So, 30 years yung nasayang sa buhay ko. Na? Kasi walang direksyon. Yun yung na-realize ko dati. Kaya sabi ko, auntie, hindi na ako magtutuloy dyan sa Canada. Kasi parang 31 years old, pupunta ako ng Canada. Tapos papunta ko dyan, mabayaran ko pa yung utang ko. So matapos ako ng 3 years. Tapos ilang taon ako, 34, wala pa akong anak. Alam mo ganun? Iniisip ko talaga ano yung mangyayari sa akin. Ang pinakamalapit na lang talaga na gagawin ko, babalik ako sa IAM. Kasi may account na ako, kailangan ko lang siyang i-work out. So, ganun. Binalikan ko talaga. Literal na no resources. Kasi bakit po? Nabaon nga ako sa utang dati. Dami ko kasi pinaaral din eh. Dami pinaaral. Basta, sobrang daming nangyari kaya nabaon sa utang. And then, wala na akong alam kung paano gawin yung business. Kasi first company ko si I Am Worldwide. So basically, I don't have any experience from other company. So hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung ano bang gagawin ko dito. Ganon. Nagtiwala lang talaga ako kay Mentor Rio at saka kay Mentor Janet. Nagtiwala lang ako sa nauna sa akin. Sabi ko, sige, pagkatiwala ko nga kumbaga, pagkatiwalaan ko muna yung mentor ko ngayon, para mag-guide sa akin. Kasi wala naman akong choice eh. Wala akong choice eh. Medyo ma-pride ako dati, no? Medyo ma-pride. And no resources. Alam mo, nagsimula ako dyan, yung cellphone ko, tiki-tiki. Alam mo, cellphone na konting bagsak, isang bagsak na lang, mawawala na yung screen. Patay na yung screen. Sinabi pa nga ni Mentor Janet sa akin dati, Mentor Tin, kapag mahulog yung cellphone mo, ewan ko na lang kung magagamit mo ba ba yan. Sabi niya sa akin. Sabi ko minsan, pagtsagaan ko to kasi wala pa talaga akong pera pambili. So, 2021 yan nangyari. And sabi ko, tinanggap ko sa sarili ko na back to zero ako. Kailangan ko tong gawin, kailangan kong magpakumbaba, kailangan kong magsimula ulit, aralin ulit ang business. And nangyari nga. Sinabi ko sa sarili ko dati, ano ba talaga gusto ko? Sinulat ko talaga siya. Ito yung maganda, no, lalo-lalo na sa mga bago or first timer or mga bago sa negosyo. Maganda na alamin natin kung bakit tayo nandito. Bakit gusto natin itong gawin. Maganda na alam mo kung ano yung goals mo, ano yung purpose mo, kung bakit mo ito ginagawa. Kasi sa akin, ginawa ko siya, kaso nga lang, dahil hindi ko alam kung ano ba talagang gusto kong mangyari, wala akong direction. Alam mo yung nagpapiin nga, pero piin lang. Hindi mo alam kung saan ka patutungo, wala kang direksyon. At napakahirap yung ganun kasi yun yung magpapabagal sa atin. Kaya ito yung tanong ko sa inyo, mentors. What do you want to achieve in life? Or, ibahin ko yung tanong. Nakikita mo na ba yung sarili mo na aasenso or may mangyayari 5 years from now dito sa I Am Worldwide? O ipagpalagay natin 3 years from now. Pakitype na ng yes. Nakikita mo na ba yung sarili mo na aasenso or may mangyayari, magkakaroon ng resulta 3 years or 5 years from now? Kung yes, you are so blessed kasi nakita mo na. Kung no, ipag-pray mo po yan, magpag-guide ka sa mentor mo. Kasi yan yung nagpapatagal talaga sa atin sa negosyo. Yung hindi mo alam kung anong gagawin mo at hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Kasi kapag hindi yan klaro, napaka-blurry po yung ating how sa paggawa ng business. Right? So ito yung sinulat ko na vision. Kasi sabi di ba nila, if you want it, work for it. 'Di ba? Kung gusto mo talagang kunin 'yon, gusto mo umasenso, trabahuin mo. Wala pong libre. Wala pong libre sa mundo. Hangin lang. Siguro ngayon ang hangin nga hindi na nga masyadong, alam mo 'yon, hindi na libre eh. 'Di ba? Kung gusto mong makuha kung ano yung gusto mo sa buhay, pagtrabahuin talaga. Sabi ko sa sarili ko, every day, ito yung palaging sinasabi ko sa sarili ko. Huwag kang mag-inarte, Christine. Wala ka pang karapatang magpahinga dahil wala ka pa. Hindi mo pa nakukuha kung ano yung gusto mo sa buhay.
And palagi ko yung sinasabi sa mga leaders ko under my organization. Mentors, wala pa tayong karapatang magpahinga. Kasi wala pa tayong masyadong natulungan. Konti pa lang yung natulungan natin. Goal natin mas maraming matulungan under our team. Right? So, kung gusto natin, kailangan nating tanggapin that we are a networker. Minsan kasi, dahil yes, may pangarap tayo, may goals tayo, but medyo nahihiya pa tayo na gawin si business. Nahihiya ka pang mag-share ng business. Maya pa tayong mag-approach ng tao. Mahirap pong gawin ang business kapag hindi mo patanggap that you are a networker. Kapag kinakahiya pa natin na networker tayo. Kaya acceptance, we need to accept it. Na ito yung buhay na gusto ko. There's no turning back. Yung wala nang bali, wala nang atrasan. Alam mo yung ganun? Kasi kapag atras abante, mahirap yun. Hindi ka makakarating sa patutunguhan. Have a sense of ownership. Nagsimula ako ng 2021, tinatak ko sa utak ko, this is not the business of Mentor Rio at Mentor Janet. This is my business. Kaya ako yung kailangan gagawa nito. Kaya sinimulan natin yan. Ganyan po yung itsura ko dati. Ganyan po yung ginagawa ko dati. Since part-time po ako, lunch break at saka after 5 p.m. lang yung bakante ko. Nakaka-relate ba kayo dyan? Mahirap. Kumbaga, kasi alam ko din mahirap talaga yan sa simula. Pero sa simula lang po yan. Huwag lang natin isipin yung hirap. Ang isipin mo, yung mangyayari sa'yo. Kasi kapag palagi natin iniisip yung mahirap, pagod na ako, naantok na ako, marami pa akong gagawin. Kapag palagi natin iniisip yan, yung mga excuses na yan, malabo talagang mangyari. Malabong aangat talaga tayo, malabong makakausad tayo sa negosyo. Kaya day one ng business, hinati ko yung oras ko, napakaganda, lalo-lalo na sa mga empleyado or part-timers, time management. Hindi ako naniwala doon sa busy. Hindi lang siguro priority. Hindi ako naniwala talaga sa busy. Hindi lang siguro priority. Kaya hindi mo na nag-talk, hindi mo na nag-deliver, ganun. Kasi hindi ko muna priority yan. Priority ko yung work ko. Dati nag-decide na ako pagod na ako sa trabaho ko. Sabi ko, hatawin ko to habang hindi ko papababayaan yung trabaho ko. Kailangan kong paghirapan. So, ang oras ko dati, tulog ko dati, 2 hours lang. Like, gising ako ng 6 a.m., tulog ako ng alas 4. Ang daily routine ko, yung daily routine ko, yung habit ko everyday habang nagtatrabaho ako, 7 to 11, trabaho, 11 to 12 or 12 noon, yun yung training time ko sa 2-3 leader ko. Meron kaming training. Every day kami nag-uusap. 2-3 lang. Kasi nagsisimula pa naman eh. Training kami. Wala akong kain. Kakain lang ako kapag halimbawa may break time na 15 minutes, ganun. Kakain lang ako mga alas 3. Yung pakain ka na, tapos may tatawag sa iyo kasi may magpipiin yung leader mo may magpipiin sa kanya. Kailangan ko na naman. Kaya kong hindi kumain ng 8 hours. 8 hours or 10 hours. Pero sabi ko na kaya naman eh. Hindi naman din ako nangangayayat ako, pero hindi naman ako namatay, di ba? Hindi naman ako namatay. Sabi ko, kakayanin ko to. Dumating pa sa point na nasa school pa ako ng 10 p.m., nagtotalk ng client. Hindi ko namamalayan. Ako lang palang mag-isa. Sabi ko, saan ako uuwi nito? Nakikita ako kay Mentor Janet kapag hindi ako makakauwi ng maaga. Late akong umuwi. Nakikita ako sa kanila, Miss, pakitira muna, Miss. Sabi ko, sa susunod, Miss, magkakaroon ako ng bahay. Sabi ko talaga sa kanila, kakaroon ako ng bahay, Miss. Ang laki ng pangarap ko, no? Nagsisimula pa lang ako, tapos sasabihin ko, next year, magkakaroon ako ng bahay. Alam mo yung ganun? Since yung cellphone ko, medyo teke-teke naman siya. Alam mo yung sira-sira. Kaya nasa labas talaga ako. Tingnan mo naman yung mukha ko. Nagtitraining, nag-aati ng training, nag-1-on-1 kami, nagmamaham kami. Nasa labas ako, nasa poste kasi wala masyadong signal. Kaya hindi ako niniwala doon sa mga wala ako masyadong signal, mahina naman. Kaya kasing gawa ng paraan. And sa katunayan po,
inisip ko to palagi, hindi ko sinasabi to sa inyo, pero sa akin lang to dati ha. Ito yung mindset ko. Para lang kasi niloloko ko lang yung sarili ko kapag marami akong excuses. Alam mo yung ganun? Niloloko mo lang yung sarili mo. Negosyo mo yan, tapos ang dami mong excuses. Ikaw lang din naman kawawa. Sabi ko, ihataw ko to. Kaya wala sila mentor yung makaririnig na gutom ako, inaantok ako. Bagkus pinagsasabihan pa nila ako dati, matulog ka na, parang awa mo na may trabaho ka pa. Kasi may international team sila dati, nakikishadow ako. Nakikisama. Ano mo yung nakikisali? Kasi wala pa naman akong grupo eh. So nakikinig ako sa gilid, paano sila Mentor Janet mag-talk ng client, mag-close ng deal. Nakikinig lang ako. Kasi hindi naman ako nakaka-attend ng umaga. Lalo na ng hapon. So kailan ako matututo? I mean, paano ako matututo? So natututo lang ako kapag umuwi na ako sa apartment nila or kapag madaling araw, kapag nakikita ko nagtutalk sila ng client, doon ako natututo talaga. Kaya malaking bagay yung sumasama ka palagi sa mentor. Malaking bagay talaga siya. Kasi hindi naman lahat ng natutunan natin, makukuha natin sa formal training, kagaya nito. Hindi po lahat. Trust me, yung lahat ng sinasabi ng mga top mentors na magti-training, ilan lang yung pumapasok sa utak natin at naa-apply natin. Hindi talaga lahat. Kaya kailangan sumama talaga tayo palagi sa mga mentors, lalo na kapag bago. Kasi kailangan mo munang i-equip yung sarili mo. Mahirap gawin yung business na kulang, half-baked tayo eh. Kumbaga, kulang yung kaalaman natin, mahirap siyang gawin. Right? So, set a specific goals. Wag after mo matanggap na you are the CEO of your own business, that you own this business, set a specific goals. Kasi ito yung magsisilbi mong guide, blueprint, kumbaga. And ito yung sinulat ko, ito yung ginawa ko. Actually, latest na to eh. Latest na to. Palagi kasi ako, habit ko na talaga to. Every month, ina-update ko yung aking goals. Like halimbawa, nagawa ko na to, so gagawa naman ulit ako. Tapos sinalagay ko yan. Yan yung short-term goal ko lang. First quarter goal ko. Since alam ko na that elite, yung ating June na event is ang cut-off is March. Kaya tinarget ko talaga, nag-target ako for first quarter na goal. Pero before that, ang target ko, Emerald, Ruby. Kapag medyo ina-assess ko yung sarili ko after a month, I mean at the end of the month, ina-assess ko yung sarili ko, kaya na. So, goal na naman ako. Alam mo yung ganun, updated talaga yung goals natin. Hindi pwede yung sinulat mo lang dati nung ilang taon ka na or yung nagsisimula ka pa lang, yun pa rin hanggang ngayon. Kailangan mo siyang i-update. 8. So, yan yung nakasulat. First quarter, January to March. Actually, ang target dyan is February eh. Diamond, 350,000 income per month. Kasi na-experience ko na ngayon, 200 plus in a month. So, gawin na, why not, di ba? 350 per month, 2 million, 16 new elites, 5 millionaires, new car, just for you bonus, of course. Kasi kailangan siya para sa pang down payment ko. So, ang dami kong goals this first quarter. And yan po yung long-term goal ko na nasa gilid. Nakaplano na yan lahat. Ano yung mauuna, like anong negosyo na gusto ko, based sa research ko. Nagre-research po ba kayo sa mga vision? Halimbawa, may yung goals mo, 5 years from now, magkakaroon ako ng negosyo. Nagre-research po ba kayo kung anong negosyo na gusto mo? Kasi yun yung gusto ko, ni-research ko talaga siya. Para at least, alam mo yung gigil, gagawin mo talaga siya kasi ni-research mo na, may mga hakbang ka na ginawa para makuha mo yun. Alam mo yung ganon. Kaya kapag may goals ka, halimbawa negosyo, aralin mo. Ay, ito pala. So, yun yung gagawin ko this 2025 or this 2026. Ganon. Alam mo na dapat siya. And aside from that, focus and surround yourself with positive and successful people. Nung nagtatrabaho ako as a teacher dati, marami ako naririnig sa mga kasama ko. Kasi malakas yung boses ko habang may bakante ako ng alas 4. Wala akong klase ng 4 to 5.
ang ginagawa ko, nag-IBP. Dahil malakas yung boses ko, of course, hindi na ako aware kung naririnig pala yun ng kabilang room. Minsan, ako na yung pinag-uusapan, nawala lang ako saglit sa paningin nila. Sabi na, nasa na yun? Ano? Tapos naka-page ka na doon sa GC. Alam mo yung ganon? Sabi, nasan ka na ba, Christine? Hindi, hinanap ka na ganon, ni head teacher, ganon. Sabi ko, nandito lang naman ako sa library, nagpiprint. Ang dami mong maririnig. Pero kasi mas matimbang sa akin, mas nandun yung bigat talaga na gusto ko talagang mag-resign, gusto ko mag-focus dito, gusto ko makuha yung pangarap ko. Kaya bingi talaga. Bingi ako sa ibang tao, lalo na kapag negative yung sinasabi. Wala akong pakialam kung hindi nyo ako kaya approach, wala akong pakialam kung alam mo yung tawag nito? Wala akong pakialam kung hindi niyo ako kakausapin. Kasi hindi naman siguro ako masamang tao kung wala ako masyadong sa school. Tama, sa trabaho ko. Importante sa akin, wala akong ginagawang masama sa kanila. Ganun lang yung mindset ko palagi. Kaya siguro na-survive ko yung 1 year ko as part-timer. Na-survive ko talaga siya. After work, diretso talaga ako negosyo. Kaya, yan. Palagi kong sinasamahan sila Mentor Janet, Mentor Rio, mga talks nila, IBP. Nagsimula ako from the start, from the beginning. Like, nag-hosting. Nag-hosting, tapos naging speaker, hanggang sa naging closer. Alam, pinagdaanan ko talaga yan lahat. Pinaghirapan ko, baga tinarbaho talaga para maging deserve mo ding maging closer. Imagine that. Sabi ko dati, deserve ko siguro maging closer kasi sapphire na ako. Kaya paano kaya ako ma-invite ni mentor para maging closer ako? Ganyan din ba yung mindset ninyo? Pinangarap niyo din ba yun? Alam mo yung nakikita ko yung mga post ng mga top mentors na nagme-meeting sila with the core. Pinangarap niyo din bang maging core ng mentor ninyo? Pakitype nga ng 3. Kasi ako dati, pinangarap ko yan. Sabi ko, sabi ko sa upline ko dati, walang kaya ako makakasama dyan sa meeting, closed door meeting eh. Wala ako makakasama kaya sa closed door meeting na yon. Ang sabi nila, standard daw. May standard daw, kailangan elite ka, kailangan may grupo ka. Yun ba yung requirements? Ano ba yung requirements ng elite? Sabi ko sa kanya, ano ba yung requirements dyan? Gusto kong kunin yan. Alam mo yung ganon? Pangarapin mo na maging part ka ng planning ng grupo. Kasi ikaw na yung susunod eh. Kung ano man yung nakukuha ng mentor mo, ikaw yung susunod. Tama? Halimbawa, yung mentor mo mag-diamond, ikaw yung mag-next na mag-diamond kasi kasama ka niya palagi. Alam mo kung ano yung ginagawa niya. Kaya pinangarap ko yan. Kaya siguro nakita niyo yung post ni Mentor Janet. Nagsimula kami sa ganyan. Bago pa lang ako dyan, sa 2021, sabi ni Mentor Janet sa akin, mag-picture tayong tatlo. Kasi ako lang yung bumalik, ako yung natira eh. Tapos hanggang tingnan niya naman yung after. Kasama ko na sila na nakakahit ng luxury incentive. Alam mo yun, akala ko dati hindi ko makakaya yan, no? Kasi parang pang malaki ang grupo lang yan, pang level talaga nila mentor, nila mentor Dave. Alam mo yung ganon? Tinitingala ko talaga palagi yan sila eh. Sabi ko, kaya pala. Kaya pala kapag focus ka sa ginagawa mo. At tamang tao yung sinasamahan. Law of association. Napakalaking bagay talaga yan. Malaki ang impact sa atin. Isa yan sa factor kung bakit magtatagal ang isang networker sa mga taong sinasamahan. Right? Pangatlo po, ay pang-apat, embrace the process, culture, and system. Ang sistema kasi ni I Am Worldwide, lalo na sa itong negosyo na ginagalawan natin, copy-paste business, duplication. Alam mo yung ganun. So, kung ano man yung culture, sistema, proseso na pinapakita ng mentors ko sa akin, kinokopya ko siya at ini-innovate ko siya. Hindi ako gumagawa ng sistema na hindi ako gumagawa ng isang bagay na without consultation from my mentors. Like halimbawa may maisip ako, mens, inaisip ko lang to, dalawa lang yung leader ko, konti lang yung leader ko. Pwede ba magawa ako ng ganitong activity? Ganun ako palagi, mentors. Kapag may maisip ako na idea, kapag may yes, may go signal ng mentor ko. Sabi niya, oh, magandang idea yan, Tin.
Sige, miss, go ko to ha. Ikaw yung una kong i-guess, miss ha. Ikaw yung una kong imbitahan. Alam mo yung ganun, kinokopya. And kapag kasi kinokopya mo yung kultura, sistema ng mentor mo, yun din yung kokopyahin. Magkakaroon ka ng success culture. Alam mo yung ganon? Success culture at success system. Kumbaga proven system. Kagayahin din yan ng mga leaders sa baba natin. Copy-paste. Monkey see, monkey do. Yan yung sa tingin ko sekreto ng pag-build ng grupo. Mahirap din naman kasi mag-build ng grupo yung tayo is wala tayong initiative. Wala tayong, alam mo yung wala tayong initiative kahit man lang mag-mom, kahit man lang mag-gather ng mga leaders natin, kahit man lang mag-IBP. Alam mo yung mahirap din yung ganun. Kaya kailangan tayo muna. Ikaw yung mauna bago sila. Kasi sila, nakatingin lang sila sa atin. Be a role model sa grupo natin. Like for example, sa akin, sa GEMS, sabi ko, mahina yung sales natin ngayon. Ito yung sabi ko talaga sa kanila dati, mahina yung sales natin ngayon. Tandaan nyo, mag-project direct ako. Sasabay ba kayo? Sabi ko sa kanila, hindi ko makalimutan yan kasi January 2023 yan. Sobrang liit pa ng income ko dati, naalala ko. Sinabihan ako ni Mentor Janet kasi core ako ni Mentor Janet. Part-time pala ako noon 2022, sabi ni Mentor Janet sa akin, magkano yung income mo, Tin? Mens, 2,000 lang in 1 month. Ha? Tin ka ba yan na isang dami talaga. Umiyak talaga ako mga mens. Umiyak ako na mag-isa. Sabi ko, sige lang, kakayanin ko to. Kasi kailangan ko i-improve pa yung skills ko. Kailangan ko pa na siguro na maraming taong kakausapin. Alam mo yung ganon? Kaya kailangan talaga tayo yung mauna. Mag-direct. Pag sinabi natin mag-direct ka din. Yun yung sabi ko sa mga mentors, kung gusto niyong gagayahin kayo ng leader ninyo, ikaw yung dapat, ginawa mo yan. Ikaw yung nauna na. Kasi ikaw yung susundan. Alright? So, sample po ng ating kultura, sistema na kinukuha ko talaga, kumbaga sinusubaybayan ko at kinukopya ko sa mga mentors pag-attend ng events. Mag-isa lang akong umaattend ng event, part-time pa lang ako dyan, ma-absent ako, every event ng kumpanya, uma-absent talaga ako. Walang excuses. Mensi, trabaho ako, hindi ako pwede sa ganon. Hindi, kailangan mag-absent talaga. Kahit hindi ako sasabihan nila mentor you, mentor dyan, sasama talaga ako sa kanila. Kasi alam ko, yun yung proseso. Part yun ng process. Kapag sinabing mag-training ka, hindi ko alam kung paano yung iti-training ko kasi wala pa naman ako masyadong experience. Pero dahil sa sinabi ng mentor ko na mag-training ako, training talaga. After work, kailangan ko mag-training, mag-aral ulit. Alam mo yung after work, mag-aral ulit para ano kaya iti-training ko? No. O ABC rule, pag-aralan mo yan. Sige, sige men, sabi ko talaga, kumakati na yung ulo ko dati. Sabi ko, paano ba to ha? Tapos makikinig ako ng mga videos. Ganun. Trust the process. Embrace the process. Pag-unboxing, akala ko dati, ano ba itong ginagawa ko? Mag-unbox ako ng dimang jade. Kailangan ko na matapos isang araw. Sabi ko, ano ginagawa ko? Sabi nila, tama yan, kasi ganyan din kami dati. Nagsisimula ka palang, wag ka mag-inarte. Ay, sige, sige, mens. Kaya talaga nag-unbox ako. Alam niyo, mentors, dati nung hindi ko pa yan natanggap, sabi ko, bakit ako mag-unbox? Wala naman akong dito eh. Wala naman akong, kumbaga, lalo na kapag lalo na kapag strong leg ko pa. Alam mo yung ganun? Minsan ganun yung mindset ko dati, kaya kino-correct ko talaga. Kasi siguro, no, baka meron pa dito, ganun yung mindset. Kailangan talaga siyang makorek. Kailangan talaga tayo selfless sa ginagawa nating business, sa grupo natin. Pumupunta ako dyan ng Cebu, ako lang mag-isa, nag-unbox ng 5 jades ng leader ko sa Hawaii. Tapos, pumunta ng Baguio, kahit saan ako pupunta ng Baguio, nag-unbox pa rin. Kung saan ako, sige, hindi kaya pa ng office magpadala, ako muna. Alam mo yung ganon? Kaya service talaga. Bigay ka ng service sa grupo. Mag-serve tayo sa grupo. Kasi
kumbaga, ang ibabalik nila sa'yo ay yung resulta nila. Kapag ginagawa mo yung part mo as mentor, babalikan ka din ng resulta ng mga leaders mo. Yan yung reward nila yun yung reward ni Lord sa lahat ng kumbaga sakripisyo natin. Right? Nagpunta din ako Manila, sabi nila, kailangan magpunta ng office, kailangan magpunta ka ng Manila, mag-build ka dito sa Manila. Kaya nagpunta talaga ako ng Manila, hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi probinsya ako mga mens. Alam niyo ba kung anong ginagawa ko? Nagpapabook ako ng ng Joyride. Joyride from Taguig kasi Taguig nagre-rent yung family ko. Joyride ako papuntang Petex. Ano ba yun? Parang sa Paranaque. Tapos kailangan ko magsakay ng bus papuntang Cavite para mag-talk. Tapos uuwi ako ng madaling araw. Sabi ng papa ko, saan ka na ba? Wala ka pa namang alam sa Manila. Bakit mo wala ka? Kaya ko to. Nagpunta ako ng Manila na wala akong alam. Nag-IBP pa. Nagpunta ng Cavite. Saan ba yung ako napunta doon? Basta hindi ko na matandaan kung saan ako napunta. Dalawang lugar, parang ano yun? Parang sabi sa Cavite, uy, Dasma. Dasma at saka sa Kawit, Cavite yata yung pinuntahan ko. Basta dalawa na nagko-commute. Kasi wala pa akong sasakyan dati. So, another, no, trust the process. Yung income natin na alam mo, hindi mo alam kung lalaki pa ba siya or kakayanin pa ba. Alam mo yung ganon, nag-full-time na ako dyan. Yan yung income ko nung full-time ako. July ako nag-full-time. August ako nag-full-time. Yan yung income ko. Sabi ng kasamahan ko dati sa school, nag 1 million ka na ba dyan? Sa IAM Worldwide. Bakit ka ang dami mo pang utang na babayaran. Sabi ko, grabe naman kayo. Wala kayong karapatan. Sabi ko, nakakahiya siya, no? Parang nakakahiya siya kung hindi talaga firm yung decision mo. Alam mo yung ganon? Parang mababago yung isip mo eh. Kasi ang dami talaga. Sabi ng kasama ko, yung best friend ko, yung ka-close ko sa school, ang dami mo pang utang na babayaran. Kaya mo ba yan? Meron ka pang city savings, meron ka pang FCV, meron ka pang S-Twist. Sabi ko, kaya ko yan. Kaya nga ako magre-resign kasi para magbayaran ko na yan lahat. Kasi ang mindset ko, kung hindi ako magre-resign, malabo magkakaroon ako ng time freedom. Kasi konti lang yung oras na maibigay ko eh. What if magre-resign ako, tapos siseryosohin ko si IAM, baka mabayaran ko pa yung utang ko. Kumbaga, risk siya. Pero ang risk na yun, nakasalalay naman sa akin yung solusyon. Alam mo yung gano'n? Nakasalalay naman sa akin. Kasi sabi ko, hindi naman siguro ako magre-relax kapag mag-resign ako. Pero yan talaga yung income ko. Parang 7,500 lang. Okay? So, kaya nag-resign. Nag-resign na ura-urada. Sabi ng principal ko, bakit ka magre-resign? Ngayon ka nagsabi, tapos effective immediately? Sabi niya, okay, walang magre-resign na ganyan. Sabi ko, ma'am, kailangan ko na talaga mag-resign kasi pupunta ako ng Manila kasi mag-attend ako ng ganito. Dami ko talaga, sabi niya, hindi talaga dapat ganito, Christine. Wala na ma'am kasi kailangan nakabook na ako ng ticket. Alam mo yung gano'n, ang dami kong sinasabi sa principal ko, wala na siyang choice. Kundi tanggapin niya yung aking resignation letter. Kahit um, wala akong pampalit. Kasi ano din naman yan bakasyon. Kumbaga malapit ng mag-opening. Kaya sabi ko, ma'am, mamili ka kapag hindi ako mag-resign ngayon, mag-start ako ng 1 month. Mahirapan yung mga student, mag-a-adjust na naman sila sa teacher nila. Alam mo yung ganun? Minamindset ko din yung principal, no? Para lang talaga payagan niya ako. So, binayagan naman, at yan po yung nangyari. Akala ko dati, ako lang, isa, dalawa, tatlo, hindi ko kayang magbuo ng grupo, pero nangyari pala. So yung proseso na ginagawa natin dati, kinopya na ng mga leader under our organization. Yung dating 2 lang kami, 3 lang kami, 4 lang kami sa Zoom or dito sa Bohol, kinopya ng taga-team South Cotabato natin, kinopya ng Tagbilaran natin yan na grupo, Hawaii na grupo. Kaya malaking bagay, siguro sa iba, hindi siya importante, pero sa negosyo na ginagalawa natin, sobrang importante siya. Kung iisipin mo talaga. Yung proseso, yung kultura at sistema. Kahit sobrang galing mo sa business, kahit sobrang galing mo, kung wala kang sistema, medyo malabo makakabuo ng malaking grupo. Kasi
ang duplication at yung pagbuo ng grupo, nakasalalay siya sa sistema eh. Na-imagine nyo bang magbuo ng grupo tapos wala kang schedule na ginawa? Alam mo yung gano'n? Na-imagine nyo ba yun? Yung meron kang mga leaders under your organization. May grupo ka. Kaso wala kang schedule. Ano kaya mangyayari sa group? Eventually, mawawala yun. Lalo na hindi naman tayo nakikita palagi. Kaya yun, yung dating ako yung nagtutok, leader ko na nagtutok, binibigyan ko sila ng ultimatum. Mentors, 3 months ko lang kayong hahawakan. After 3 months, consultation na lang. Like for example, ganito, sa Hawaii natin. Tatanungin ko muna yung tao kung willing ka ba talagang gawin tong business na to or ano ba yung purpose mo? Magbuo ka ba ng grupo? Gawin mo ba tong negosyo na to or gusto mo lang ng extra income? Tapos ang sagot, Mens, gusto ko magkaroon ng passive income. Gusto ko ng time and financial freedom. O sige, ito yung gawin mo. Latag mo yung ladder to success. Kasi yun yung step by step process yung ladder to success Ilalatag natin yon. After mo malatag yon, ito yung gawin mo. Hit ka ng ranking system. Ito yung gawin mo. Gather mo yung tao dyan. May mga ganun. Pero kailangan ituro ko to sa'yo in 3 months. After 3 months, ikaw yung mag-organize ng sarili mong activity. Invite mo na lang ako. Kailangan may time frame. Kasi hindi maaari na mauubos yung oras natin sa isa lang na tao. Marami pa tayong dapat tulungan. Marami pang taong naghihintay na matulungan mo. Kaya kailangan talaga yan. Okay? Yung yung nasa picture na yan, that's Mentor Brian Lim, mga Chinese yan sila, negosyante dito sa Bohol. Sabi kasi namin dati, nag-usap kami with Mentor Rio at Mentor Janet, parang malabong makapag-top tayo dito sa Bohol kasi sobrang negative yung mga tao. Hindi ko talaga, sabi ko, hindi, malabo, Mens. Hindi ko talaga tantanan yung client ko, Mens. Hindi ko talaga siya tinantanan. Kahit pa 2018 pa kami nag-usap, 2018, dati nung gumagamit pa ako ng barley, hanggang September 2023. Imagine that, ang layo, no? Ipapakita ko sa inyo yung conversation namin. Grabe, sobrang layo na talaga ng conversation namin kasi hindi ko siya talaga tinantanan. Kasi alam kong believer siya ng barley. Kasi gumagamit na siya ng barley. Sabi ko, potential siya. Kasi may pusong tumulong. Alam mo yung ganon? Tapos potential din niyang gawin yung business, may connection. Marami kaming tao matutulungan dito sa Bohol. Hindi ko siya tinantanan hanggat sa nag-set siya ng appointment sa akin. Napaka-busy tao kasi may-ari po sila ng Robinson Tech Construction and Supply dito sa Bohol. Hindi lang sa Bohol, pati sa iba't ibang lugar, yung family nila. Kaya mahirap din talagang kunin yung oras nila. Pero nung binigyan niya ako ng oras, binigyan niya ako ng time, ng chance, September yon 16 yata, 2023, ay naku naman. Ginab ko talaga yun na chance, tinok ko siya. Pero medyo shaky-shaky pa yun eh. Jade na yung kinuha. Pagkuha ng Jade, alam mo yung nangyari mga mens? Pagkagabihan, sabi niya, Tin, parang sabi ng mga anak ko, silver na lang daw muna kami. Sabi nila sa akin, ha? Paano silver? Nakaset na. Imagine that, nakaset na. Sa mind ko, kapag may pag-pay ng Jade, nakikita ko na kung anong pwedeng gawin. Alam mo yung gano'n, nakaplano na. Ay, ito yung gawin namin dito. Ito yung gano'n. Nakaplano na siya. Sabi ko, ate, may plano na ako para sa inyo. Ito yung gusto kong mangyari sa inyo. Di ba gusto mong tumulong? Gusto mong maging healthy yung family mo? Alam mo yung gano'n, mahirap mong magawa yan kapag silver ka lang. Limited lang yung stocks mo. Lalo na wala pa tayong office dito, ate. Ito talaga, nagawa naman. Sabi niya, o sige, Jade na lang. Jade na lang, push na lang yan. Sabi niya sa akin, sige, push na lang yan. Nag-uusap kami last time ng harapan. Sige, push na lang yan. Kaya pinush naman talaga namin. Doon nagsimula yung grupo namin sa Bohol, sa team ko lang, dito sa Bohol, na ano talaga, yung nagmamarket na talaga. Yung, alam mo yung, may maraming user of course, but iba pa rin talaga yung ginagawa yung business sa kagaya ko. Sila yun.
Yung imagine negative, tapos na-convert sila na yung nagtutalk. September sila nag-join, sila na yung pinak-talk ko ng client, speaker sila ng December, November. Ay no, November. November pala. November. Sila na yung nagtutalk ng client, ako closing na lang talaga ako. And yan din si Mentor Brian, negosyante din yan na top lang din yan nila. Hanggat sa, lumaki na. Nagsimula kami sa family. Family talaga. Like, ito yung way na, ito yung ibabagsak ko sa kanila. Sagot lang. Ay, ipapakita ko mamaya kung paano ko binagsak sa kanila yung business natin na kumuha yung 4 na anak niya ng Jade. So, kumbaga, Jade yung anak na 4. Tapos yung papa din niya na dating negative. First company nila to, I mean not first, marami silang kumpanya na pinasukan dati kasi dahil nga nasa business world sila, kapag yung mga kliyente nila dati, may mga networking na pinasukan, exchange of business kumbaga ba? Exchange of business. Normal sa kanila na marami silang papasukan. Pero dito lang talaga sila nag-workout dito sa I Am Worldwide. Okay? So ipapakita ko mamaya kung paano namin binagsak, ano yung computation na binigay ko sa kanya. And be passionate. Kasi ito po yung nangyari sa akin after kong maglabas ng sasakyan sa I Am. Na pagkagabi, pag-uwi namin, medyo ako bulol ako kasi Bisaya. Medyo nahirapan ako mag ng Tagalog, no? So I hope naintindihan niyo ako mga mens, no? Okay pa ba tayo dyan? So dito yung ang dami mong pinagdaanan pero kailangan mong lumaban. Na-experience ba yon? Or tayo po ba yung marami tayong pinagdaanan, pahinga muna ako? Saan po ba kayo doon? 1 or 2? Kasi yung sa akin, naglabas ako ng October, na-disgrasya din ako ng October. Ang sakla. Pinaghirapan ko yung down payment, pinaghirapan ko yung, alam mo yung monthly, alam mo yung ganun, tapos na-disgrasya lang. Ang laki pa ng binayaran namin dyan sa, sa, namin, nasagasaan namin, ang laki na binayaran namin. Sobrang laking gastos. Kung siguro hindi pa ako na-correct, yung mindset ko hindi pa na-correct dito sa I Am Worldwide, siguro matagal akong nagpahinga. Kasi hindi biro eh. Hindi biro. Alam mo yung kakabuo mo pa lang ng ganyang amount para makapaglabas ng sasakyan, para hataw. Tapos biglang nawala ng isang iglap. Pero sabi ko, hindi yan makakapag-stop sa akin. Umuwi kami ng Bohol after naming madisgrasya, talk kaagad. Kailangan talaga natin dito commitment. Sabi kasi ng downline ko, Mens, may nakaschedule tayo dito sa Metrobank. I-cancel ba natin? Na-disgrasya kasi kayo eh. Ay, hindi. Uuwi kami ng Bohol no matter what happened. Talaga, walang tulog, diretso talk. Naghilamos lang kami ni Mentorio sa airport. Diretso talk. Tuloy-tuloy yan. Kaya na-hit din natin yung Ruby. Ang dami nangyari sa akin noong October, naglabas ng sasakyan, na-disgrasya, pero na-hit din naman yung Ruby. Diba? So, talaga, learn to, yung na-learn ko dyan, learn to control your emotions. Kasi kapag nagpapadala tayo sa emotion natin, madidistract talaga tayo. Focus and learn to control your emotion. Kasi wala namang din mangyayari kapag magpapadala tayo sa emosyon natin. Right? Nakapag-OTSG tayo, kinabukasan, alam mo yung gano'n, sabi ko, ay, okay din pala, madisgrasya kasi meron palang kapalit, alam mo yung gano'n, masaya pa rin. No, masaya pa rin. Kasi maraming blessings after ng trials na binigay ni Lord sa atin. And just be consistent. Sa lahat ng ginagawa natin, hindi lang yung ginagawa lang natin siya ng 1 month, 1 week, 2 weeks, gawin mo siya consistently. Just be consistent on pag I Am 5, inviting, prospecting, kasi yung blood ng business natin eh. The sales, kailangan natin magkaroon ng sales. Mangyari lang yan kapag ginagawa natin yung I Am 5, palagi, everyday. I mean everyday talaga. Walang araw na hindi ka nag-share ng business.
wala kang kinakausap. After madisgrasya, diretso lipad ng Cebu, talk na naman ng client, online talk, deliver ng barley, event, nagpa-event pa ako, pero September pa yan, no? September pa yan, event, hindi yan latest na picture ko, nagpa-event pa, nagpa-sizzle, non-stop direct. Just be consistent. Kahit pa sabihin may grupo na, kailangan pa rin nating non-stop direct. Kasi ang purpose naman natin, hindi lang naman kumita lang talaga ng passive eh. Makatulong din ng tao, makatulong din sa tao. Okay? Ito yung sample ng conversation namin, isama ko lang to, na isa sa client ko sa Guam, online lang, sa page ko lang to nakilala. Nag-inquire lang sa akin. How to avail 50% discount, how to become a member or distributor. Tapos, of course, kasi page, hindi ako nagbibigay talaga ng presyo na malakihan na package. Kasi na-experience ko yan, binigyan ko ng malakihang package, hindi naman na ako ni-replyan. Kasi malaki. Na-experience ko ding hindi magbigay ng presyo, nung nagtanong siya sa akin, hindi na ano din siya sa akin. Kumbaga, hindi din siya nagtuloy ng communicate sa akin. Kasi sabi niya, ay, gusto ko ng presyo, magkano, ayaw ko ng maraming, sabi ko. Kaya tamang timplahan, ano tawag ito? Pakiramdaman mo yung taong kakausap, kahit ka-chat mo lang siya. Kahit ka-chat mo lang siya, pakiramdaman mo siya. Di ba, kapag masanay ka na humarap ng tao, kaya sanayin natin yung sarili nating humarap ng tao para natututo tayo kumilatis ng tao. Diyan tayo natututo eh. Kapag may ka-chat ka na galit, masisense mo siya na galit siya. Nakaka-experience ba kayo na gano'n? Yan ba yung palagi yung nangyayari sa inyo? Yung may ka-chat ka, tapos nakikita, nafe-feel mo, parang alam mo kung anong feeling niya. Bad mood ka siguro, no? Alam mo yung ganun? So, pinapakiramdaman ko yung client ko bago ako mag-reply. Ano ba to client ko? Parang ano? Tapos sinitingnan ko pa yung profile nila. Ano ba talaga to? Kasi wala naman masyadong post. Baka scammer to. Pero sige lang, replyan pa rin. So, yan yung reply ko. Tapos ilang beses yan, you guys have a distributor here in Guam. Meron naman ng distributor sa Guam. Kasi sabi ko, meron naman pero ibang team. Sabi ko, baka mag-inquire to sa HR. Joke lang, pero totoo naman yun, di ba? Sabi ko, ay, kailangan ko talaga ito makuha. Kasi gusto ko magkaroon ng distributor sa Guam. Yan yung mindset ko. Ang vision ko kasi magkaroon ng distributor sa kahit saang lugar. Yan yung pangarap ko 2021 pa lang. So, sabi ko, sige, baka chance na ito magkaroon ako ng distributor sa Guam. So, yan, for my team, wala pa po. But don't worry po kasi we can ship naman the product. Mas makakamura pa din po if galing Pinas ang products. Pwede po natin pag-usapan. Sabi ko sa kanya, friend request send po. Sabi ko sa kanya, kailangan kausapin. Hindi ako masyadong nagbabagsak ng malalaking package kapag hindi ko nakakausap. Hindi ako bumabagsak talaga ng package kapag hindi ko nakakausap yung client. Na malakihan ha, yung malakihan. Doon ko, halimbawa kasi sinasabi ng client ko, ay konti lang yung oras ko, video ko lang, wala akong Zoom, hindi ako marunong sa ganyan, wala akong time mag-Zoom, 5 minutes lang, 10 minutes lang yung ibibigay ko sa'yo. Ay, naku naman, video call lang. Doon ko i-discuss yung business natin. Wala naman pera, kaya ang kinuha niya, gold. So, yung silver, copper naman yung in-offer, pero gold yung kinuha. 'Di ba? So, pwede pala nating ma-convert yung mga clients natin into executive package. Alam ko nangyayari na to sa iba, pero para sa akin kasi, malaking bagay din siya, no, na matuto tayo na mag-convert ng pay-ins from associate to executive. So, yan yung conversation namin. With the computation pa yan. Kung nakikita nyo yung computation, 44,800 plus minsan nililibre ko ng shipping fee kapag dito lang sa Pilipinas. Minsan naman nagka-counterpart ako. Baka makatulong sa inyo. Kasi minsan, doon din natin nakukuha yung clients. Yung may counterpart, alam niya talaga, natutulungan mo siya. Ganon. So, ganito din kami magbagsak kapag offline. At Jade yung binabagsak ko. In-apply namin siya dito sa Dumaguete. Nasa Dumaguete pala ako ngayon, by the way. Kasi may client kami na
may leader kami nag-invite, umuwi yung mga kamag-anak, tapos sinok namin kanina. Ito yung binagsak namin. Sobrang effective niya. Nag-present ako ng business. At the end of my presentation, sabi ko, di ba nagustuhan niyo yung business, sir? Ma'am. Recording in progress. Ito yung advice ko sa inyo. Ito yung suggestion ko. Suggestion lang naman to. Depende naman yan kung i-grab ninyo, kung tatanggapin ninyo. So for example, kasi mas maganda, sa negosyo, ay sa pag-inom ng barley, hindi lang ikaw yung nagsusupply sa buong family. Imagine, sir, ha? Ikaw lang yung nag-member, tapos buong family mo yung sinusupplyan mo. May iba't ibang pamilya na yan. Darating talaga yung time na masasabi mo, kayo na yung bumili. Darating yung time na susuko ka talaga. Kaya ito yung advice ko sa inyo. What if bawat isa sa inyo kukuha ng jade? For example lang, bigyan ko kayo ng sample computation. 198,800 yung puhunan natin ng jade. Apat kayong kumuha ng jade. 795,200 yung puhunan ninyo. Apat. Di ba may 250 boxes yung bawat jade package? So 250 times 4, meron kang 1,000 boxes. Kapag mabenta mo yan lahat or yung worth ng product na yan is 1 million. Not just for you pa, kayo. Or ikaw, kung sino yung mauna. Just for you pa siya. So magkano na po yung nakuha mo? Meron ka pang 300,000 na dagdag. 1.3 million. Magkano yung nilabas mo? 795,200. Magkano yung magkano yung binalik sa'yo ni I Am Worldwide? 1.3 million. Lifetime discount pa, lifetime business pa. Ganun. Binagsak kanina. Kaya nag-decide talaga sila yung kapatid nila na nasa USA, yun yung nag-invite sa kanila, nasa USA siya, pero nasa Pinas yung mga invite niya, yun yung kinausap namin, apat sila mag-jade. So mangyayari talaga. Sabi niya, wala akong budget. Ang mabuti sana, in-explain to sa akin before ako naglabas ng ganito na amount. Pero sige lang, bigyan mo ako ng 1 month. Mag-join kami ng 1 month. Kinuha ko na yung ID nila. Sige, mag-fill up na kayo ng form. Kinuha ko na yung ID nila. Kinuha ko na yung, nag-fill up na sila ng form. Fill up ka agad. Sige, sir, follow up kita after 1 month. Add kita sa Facebook. Yan. Ganyan ko binagsak. Kasi yan yung binagsak ko sa family nila, sa Bohol. Kaya, yun yung nangyari. Apat na magkakapatid nag-join ng Jade. Yung papa naman nag-join din. Tapos, yung mga pamangkin nila, yung mga kapatid ng mama nila, kapatid ng papa nila, hindi pa. Yun yung next na kakausapin. Kamag-anak. Family first. Kumbaga spiral. Family, tapos tsaka yung mga kapatid nila, tapos next naman is mga kamag-anak na, distance relative nila, tapos mga friends na ganun. Spiral yung ginawa namin. And I hope you are learning. And aside from that, be consistent, no? Create successor or inner circle. Gumawa ka ng, kumbaga, magbuo ka ng grupo, magbuo ka ng mga successor mo, yung susunod talaga sa'yo, yung willing. Ang palagi ko sinasabi sa kanila, hindi ko kayo pipilitin, pero kung sasabay kayo sa akin, sabay din tayong aangat. Pero kung hindi ka sasabay, it's okay din. I will respect your decision. Yun yung talagang word na sinabi ko sa mga leaders ko, yung mga core ko. And luckily, no, not luckily, no, pero fortunately, sumabay sila sa akin. So, ang nangyari, Mentor Tina, sila yung core ko. Mentor Tina is from Canada. Palagi siya nakakapasok sa top international mover ng IAM. This December, I think top 2 siya. No? And then, Mentor Dante Riazo. Siya yung in-interview ni Mentor TJ. Our Ruby Elite Executive, Ruby na yan silang tatlo. Isa na lang yung workout talaga namin yan. Sa lahat ng, Ruby na silang tatlo, isa na lang talaga yung pinag-anuhan talaga namin na mag-sapphire. Ganun. And Mentor Mark, of course, from Hawaii. Siya yung founder ng Team Nights Hawaii.
Siya yung bumuo ng team natin na Hawaii. Mentor Dante is Arizona, USA. Sa kanyang grupo din niya yung nasa South Cotabato namin. South Cotabato at ilan din sa USA. And ito, have a schedule. Kailangan systematic tayo, mentors, kasi tayo ngayong sinusundan ng mga leaders natin. Gusto nating bumuo ng grupo. Tayo yung unang mag-create ng schedule. Kailangan maging C minsan. Kailangan natin maging C. May ABP schedule kami ng every Thursday. May nakalatag na speaker. May masterclass din kami, yung step-by-step na training. Step-by-step na training. And then meron din kaming fire up event every Monday. Yun yung schedule namin. Sinusundan kami ng grupo ng team Orcas. Yun din yung ginagawa nila. So, ganun. Tapos, kapag sasabay sa mentor, sasabay talaga sa paghataw, may mangyayari. So, tayo yung naging top 1 sa November. November? Yeah, November ba yan? And then, wala pa sa December, no? Sana naman top 1 din tayo. And then, Mentor Tina, of course, nakasama din siya sa Top Mover International. Meron din tayong yung naalala yung sinabi ko sa inyo na magkakapatid na nag-Jade. Isa doon ay naging top mover top mover ng I Am Worldwide, si Mentor Trisha Te. And Sapphire Elite Executive din siya. Dalawa silang magkapatid na yung nag-Sapphire. October, November. And yan yung RQB, just be consistent, mentors, kasi mangyayari talaga yung kung ano yung sinusulat mo sa dream board mo, ano yung gusto mo mangyari. Dati, akala ko imposible yung Emerald. Pero kapag tinuloy-tuloy mo yung proseso, yung alam mo yung ginagawa mo, September, ito yung RQV ko. Pang ano talaga. Imagine, umabot na 87,000 yung left side ko. Yung right side ko is 8,900 lang. Sapphire lang talaga yung nakuha natin dyan. Rehit ng Sapphire. October naman, nag-focus ako sa right side ko. Diyan yung focus ko, yun yung sa buhol. Kaya nangyari is naging ruby. And then November, nag-emerald po tayo. So, tuloy-tuloy lang mga men, akala natin walang mangyayari. Ilang beses na ako nag-try na mag-hit ng ruby, mag-hit ng emerald. Bakit hindi pa rin? Bakit wala pa rin? Kunti pa rin yung RQV ko. Pero non-stop lang talaga, wag kang susuko. Kasi darating talaga yung time na ibibigay ni Lord in the right time. Yung para sa atin. Right? And meron na po tayo, isang emerald po sa team natin, 3 ruby, 18 sapphires. Starting from 2021, and 6 millionaires under our team. Dalawa po dyan, 2 million earner na. Mentor Dante, Mentor Mark and Mentor Tina. Right? And dati yung income ko na 2,000, na iniyakan ko pa talaga yon. Lalaki pala siya. Sabi ko, lalaki pala. Kasi ito po yung nangyari. 68,000 in, magkano ba ito? Kailan ba ito? July. Tapos, noong September, naging 124,000. Noong November, October is nasa 100. Hindi ko na sinama pala dito. October is 100. Kasi nag-ruby tayo eh. Nasa 150,000. Emerald ako ng November, naging 200 plus 205,000 yung kinita natin. And then December, biglang bumaba. But it's okay, malaki pa rin, 174,000. And have fun. Maging masaya lang kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Enjoy nyo lang yung ginagawa ninyo. May mga Bisaya ba dito? Kasi parang nagbibisaya na ako. Ibang sinasabi ko, parang Bisaya na, no? Have fun. Enjoy nyo lang kung ano yung ginagawa ninyo. Wag kayong mag-focus sa negative. Focus kayo sa goals ninyo. Ano yung dapat nyong gawin para sa ikakabuti ng grupo. And always be grateful sa mga taong tumutulong sa'yo. Kasi sometimes din, kahit sobrang galing natin, dahil sa hindi din tayo grateful, minsan yun yung nagiging block, binablock niya yung blessings natin.
Kaya maganda, maging grateful tayo sa taong nagtiwala sa atin, mga downlines natin na nagtiwala sa atin. Grateful tayo sa mga taong nag-reject sa atin, kasi kung hindi na tayo na-reject, hindi naman tayo matututo. Grateful tayo sa mga taong sa family natin na sumusuporta sa atin. Grateful tayo sa mga mentors natin na sumusuporta sa atin, nag-guide sa atin. Ayan yung have fun na tingnan nyo naman. Kahit na nagbubuhat tayo ng ganyang boxes, masaya pa rin. Hindi ko lang alam kung nakikita, kasi doon ako sa office, hindi ko naman kapisado talaga ang office. Isa lang yung alam kong magpapaship ako ng DHL sa ano lang, sa Shopsville. Shopsville ba yan? O, natuntun ko talaga yan. And dalawang jade, binuhat ko talaga siya. Sabi ko sa guard, pakibantayan mo na guard, ha? Isa-isa, kumbaga, dadalhin ko muna to sa DHL. Pakibantayan mo na yung mga boxes ko. Na-experience ko yan sa Manila kasi wala naman akong sasakyan. Na-experience ko ding umuulan, umuwi ako, papuntang Taguig, na wala akong payong, nabasa talaga ako mga mens, yung mga, di ba paper bag pa naman yung nilalagyan dati? Ano, last 2023 yata? May paper bag pa yun, yung black. Alam niyo ba, mentors, ano nangyari? Na, na nasira yung paper bag. Yung barley talaga, kumala talaga sa drain. Ano yung sa kanal? Hindi mo, maniwala kayo sa hindi, nagpa-ulan talaga ako. Hinanap ko talaga yung mga barley sa kanal. Hindi talaga madali yung experience ko, kaya gigil talaga kung magkaroon ng sasakyan. Kaya ako nilabas yung sasakyan dahil doon. Hindi na talaga siya pwedeng walang sasakyan. It's a must na talaga siya. At it's a must naman din talaga ang sasakyan. Kasi doon din nagsimulang sumabog yung grupo natin. Yung naglabas tayo ng resulta. Huwag kayong matakot maglabas ng resulta, mga friends. Kasi akala ko dati hindi ko kaya yung monthly. Kaya pala siya. Mas dumoble pa yung income nung naglabas tayo ng sasakyan. Kaya kung maglabas ng sasakyan, labas talaga. Kapag sinabi ng mentor, maglabas ka ng sasakyan kasi nasira yung sasakyan mo, maglabas tayo ng sasakyan. Kaya I'm working on it sa second car natin. Kahit hindi pa na-solve yung isa kong car, kailangan eh. Kailangan para sa negosyo natin. And yun, mga mentors natin na tumutulong sa akin, nag-guide sa akin. Mentor May, of course, Mentor Kat, hindi ko nasama si Mentor Kat, si Mentor Saisa, yung palagi nangungumusta sa atin. Ito din, i-add ko lang din. Kumustahin nyo din yung mentor niyo. Kasi minsan yung mentor natin yung nangungumusta sa atin eh. Nakalimutan natin kumustahin din yung mentor natin. Yung nagchat lang tayo sa mentor kasi may utos tayo, may ano tayo, may ano ba yun? Mens, makisuyo ako or mens, ganun. Kumustahin nyo din yung mentor. Kasi kailangan din nila yan eh. Minsan wala nang ngumusta sa mga mentors natin. And hindi ako naniniwala. Of course, pinakahuli po, honor God in everything. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, isama natin si Lord. Kahit saan, kahit kailan. Kasi wala naman po sa atin. Hiram lang po lahat. Hindi pinahiram lang po ni Lord lahat ng meron tayo na blessings. Yung sasakyan, yung bahay, kung ano mang nakuha natin dito, pinahiram lang po ni Lord yan sa atin. Kaya i-honor natin siya kasi siya yung nagbigay yan sa atin. Hindi ako naniwala doon sa sipag at syaga. Kailangan talaga ng diskarte. Kailangan ng diskarte kasi marami namang masisipag, matyaga. Pero wala pa rin nangyayari. Kaya kailangan natin diskarte, karunungan, kailangan may alam ka din sa ginagawa mo, right environment, right attitude equals result. And dahil sa proseso na ginagawa natin, dito ko na-experience, nag-resign tayo, nag-part-time, nag-resign, naglabas ng sasakyan, na-disgrasya, nag-rank up. Ito po yung kapalit. Ito po yung, kumbaga, after effect, aftershock, kumbaga, ng ating resulta. Nagkaroon tayo ng nagta-travel tayo sa iba't ibang lugar. Dito ko na-experience mag-travel sa iba't ibang lugar kasi gusto ko talaga mag-travel pero dito lang talaga sa I Am Worldwide nangyari. Boracay, Baguio, Ilocos, Palawan. Dito din natin na-hit yung ating luxury incentive level 2. Kasama, dito ko din na-hit yung South Korea. Kasama ko yung mga leaders namin, no, Mentor Tina, Mentor Mark, Mentor Dante, nakahit ng South Korea travel. And dito din, ito yung una kong, kumbaga, pinaglaanan ng income ko, makatulong sa mga kabataan na dati kong siniservisyuhan nung nagtuturo pa lang ako.
Sa previous school ko yan, nasa mountain, tuktok ng mountain talaga yung school. Walang canteen, maliit lang talaga yung mga, alam mo, maliit lang talaga yung mga building, wala masyadong building. Pero binigyan tayo ng blessings, binigay si I Am Worldwide. Able po tayo nakapag-donate. Yung first Just for You ko, binigay ko talaga sa mga kabataan. Dinonate ko yan sa kanila. Para at least hindi na sila lalabas, hindi na sila magka-cutting classes, para bumili doon sa sobrang layo na tindahan. Ang ganun, at least makatulong tayo sa kanila. And dito din na ipundar yung ating house. Yung dati nakikita na, in 2 years, sabi ko, kakayanin kaya? Alam niyo ba kung anong kasi marami ako naririnig. Malaki naman yung kinikita ko, tapos wala namang nakikita. Just make sure, mentors, ito i-add ko lang, may accounting kayo sa lahat ng kinikita ninyo. Like, nakasulat talaga yung mga kinikita ninyo. Kasi minsan yan din yung dyan din tayo manghihina eh. Yung alam mo, sobrang sipag mo, tapos hindi mo nakikita yung income mo, wala namang nangyayari sa income mo kasi palagi ka lang ng labas ng labas. Hindi mo kinocompute, hindi mo nililista. Inilista ko lahat ng income ko. Kapag mag-just for you ako, mag-Uni5 ako, bibili ko ng tiles. Hanggang sa nakabuo tayo. Dito yan sa Bohol. Doon yan sa Bohol. And ako lang yung nakatira as of now. Kasi wala yung mga parents ko. Para yan sa parents ko, kaso nga lang ayaw nilang umuwi ng Bohol. Kaya ako muna. And dito din yung first car natin. Yan. First time makasakay ng mama ko ng ganyang klaseng sasakyan. Kaya sumakay talaga siya. No, kasi first time talaga namin 'yan. First time din namin mag-travel. First time namin mag-staycation din. Masayang-masaya na yung family ko na nakapag-staycation sila sa Tanay. Noong December po 'yan. Talagang linipad ko talaga 'yan sa Manila after kong makuha yung incentive. Trinit ko sila sa Tanay yung staycation. Sabi ko, deserve din namin na makumpleto kasi matatanda na yung mga magulang namin. Never pa kami na kumpleto. Kaya ngayon kumpleto talaga kami last December. And sabi ng pamangkin ko, tita, ito na ba yung bahay namin? Hindi pa po. Wala pang pera ganyan si tita. Kailangan bang kumayod para sa family natin. And worth it talagang trabahuin si Aya. Kaya kung nadadalawang isip pa, may duda pa sa utak natin, kung meron ba mangyayari sa akin sa IAM, tanggalin natin yung duda sa mind natin kasi wala namang mangyayari sa iyo kung palagi tayong magdududa. I-focus mo lang, gawin mo lang yung gawin mo. Focus lang talaga. Focus and be consistent. Yes, mentor, kinig ka lang sa mentor ko mo, magpag-guide ka lang sa mentor, magpa-correct ka lang sa mentor mo. Kung mapagalitan ka man, go ahead, tanggapin mo. Kasi normal naman yan sa business na ginagalawan natin eh. Kung hindi ka mahal ng mentor mo, hindi ka din yan pakakialaman, di ba? So, you're so blessed kung may mga mentors na nag-guide sa inyo. Right? Worth it trabahuin si IAM kasi dito namin na-experience ng buong family namin yung first talaga. First bahay, first car, first travel na kumpleto kami. And since 2 years pa naman din tayo, aabangan natin no, kung ano man yung ibibigay ni IAM Worldwide at ni Lord this coming 2024 sa 3 years natin sa IAM Worldwide. Right? So ito po yung iiwan ko sa inyo. Bakit gustong-gusto kong magkaroon ng time and financial freedom? I want to become so financially stable that God uses my pockets to bless others. I want to be the light in someone's life. Ang sarap kasi minsan sa buhay natin, nakaka-experience tayo ng darkest moments sa buhay natin. At may pinadala si Lord ng someone para maging light. Diba? Someone para magbigay sa iyo ng solusyon, someone na makatulong sa iyo, someone naging instrument na para mabago yung buhay mo. Kaya gusto ko din maging instrument din ako para makapagpabago din ang buhay ng ibang tao. Right? So, I hope may natutunan po kayo, mentors, sa kahit short na sharing ko po. Again, this is Mentor Christine. Maraming salamat po, Mentor Aryan. This is Mentor Christine, and I am proud team. Recording stopped. Titans, I am proud team Blast, team Fierce, team Jaguar, team Courageous, team Motivator, team Gems, and I am Worldwide. Back to you, Mentor